also threats to their safety and possibly their lives. That is a claim, ma'am. No? So ako nga po, as the director of the NBI and the entire strength of NBI, kung meron pong threat sa kanila to do harm, we're offering the professional service of NBI. We can even provide safe houses for them. Interview ho nitong si Ma'am Pinky Webb dito kay Melvin Matibag ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Bago natin umpisahan niya ang interview na yan itong si Ma'am Pinky Webb dito kay Melvin Matibag. Ambush interview ho niya muna kaninang umaga ang ating pag-uusapan dito sa video na to. 18 dating sundalo posibleng biktima ng kahirapan o kawalang trabaho. Anak ng Petrang Garapata, meron silang trabaho, sir. Sir, naghahatid sila ng bilyong-bilyong pera sa mga matataas na opisyal ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Ang swelduhan ho nila mataas. Anak ng toka, merong 50,000, merong 40,000, merong 60,000. Matataas ang swelduhan ho nila. Hindi ho sila biktima ng kawalan ng trabaho. Biktima ho sila ng pagiging sakim ng mga politiko. Ito na, umpisahan natin itong mga kababayan. Sa social media na bakit ang iniimbestigahan pa yung 18 eh sila nag-akusa. Hindi ho namin sila iniimbestigahan na Bakit pinapasubina mo? At may iniimbitahan dyan sa NBI. Bihirang yan. sila nag-akusa. Ang iniimbestigahan ho natin dito ay bakit sila nagsalita ng ganun at bakit actually ang pwede nga nating tingnan baka mamaya biktima pala itong 18 na to. Biktima. Kasi ang lumalabas na findings dito, they're supposed to be employed for 2 years. Naputol bigla employment nila, wala silang trabaho. Wala silang nagpuproteksyon sa kanila. May anggulo, may nagsasabi, kasi baka sila ay kinausap para gumawa ng ganitong istorya. So hindi wala pang proper investigation na nangyari. Ang findings na ng NBI biktima itong mga to, walang pera kaya kinausap, kaya gumawa ng istorya. Palakpakan ho natin ang NBI Director Melvin Matibag. Anak ng tokwa. Walang tao na nasa tamang katinoan na sasangkot dito sa mga anomalya na to. Walang Pilipino na nasa matinong katinoan na sasabihin ng isang mayaman na individual na halika dito, pasok ka dito sa istorya ng mga maanomalyang flood control. Kami bahala sa iyo. Bibigyan ka namin ng pera. Kahit 1 milyon pa, kahit napakarami pang pera, sigurado, mapuperjury ka lang dyan. Mayayari ka ayos sa gusto mo, guguho ang mga aligasyon mo. Bakit? Hindi binabakapan ng ebidensya. Kaso ang problema, Melvin Matibag, meron pa mga video, itong mga 18 marin hinay-hinay ho kayo. So, tinitingnan din natin sila na maaaring biktima sila. Biktima. That there are people na nagsasamantala rin sa kanilang kahirapan, sa kanilang kakulangan. Ang dami namang mahihirap, ang dami namang mga kababayan nating merong kakulangan ngayong mga panahon na to. Lahat tayo may kakulangan. Lahat tayo ay may kahirapan sa iba't ibang kaparaanan. Pero bakit itong mga naging security ni Zaldico? Wala akong nakitang security guard dyan. Wala akong nakitang clerk dyan. Wala akong nakitang kahera dyan. Na pwede niya sabihin, eto kahera to hindi naman ito naging security ni Zaldico. Bakit nandiyan yung ali na yan, yung mama na yan, di ba? Yung mga 18 Marine, yung mga perinisinta nila sarili nila, meron silang nalalaman sa anomalya, puro mga security guard nito si Zaldico. Abogado ba to si Melvin Matibag? Anak ng toko, lahat na lumalabas sa bunganga niya, natitibag ho natin Meron ka ba matibay-tibay na argumento dyan, Brad? Lang yun. Kaya nga, hindi eksakto yung sasabihin na ito, sila yung iniimbestigahan dahil ang nangyayari dito, iniimbestigahan natin yung kabuuan. We are looking in all the angles nito. Yan ba ang yan bang naging na-finalize nyo sa inyong pagmi-meeting nitong si Boying Remulla at nitong si Justice Secretary. Anong pangalan ng Justice Secretary natin? Hindi gaano maingay ngayon. Ganyan bunganga. Pag ganyan din bunganga nun malabo yung argumento, Brad. Masyadong masyadong suntok sa Marsya ang banat na yan na ayoko na sa Earth. Eto na, kay Ma'am Pinky. Well, more perjury complaints are filed against... Meron lang tayo nakita sa social media, pambihirang yan. Kung ano-ano ang pinagpo-post niya sa social media, mawalang niya kayo. Diba? them. Let's get on point with NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Director, good to see you again, having another role now.
Yeah, Maraming it's my salamat pleasure po sa and inyo. thank you for inviting me again. Good evening. All right, let's start with, there are a number of complaints filed. Siguro para malinaw, Director, no? Meron ho kasing mga personalities that filed before the DOJ at meron din pong personalities that filed before the NBI regarding these allegations of these alleged Marines, ano po. Isa-isahin ko lang po, yung latest kasi si Congresswoman Laila De Lima and Father Flavi ang nag-file ng cyber and Yeah, perjury. perjury Yeah. case dito po sa Kaya yun, dito sa boss ni ni Melvin Matibag parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. NBI. Tell us more about that, Well, sir, please. yung pinail nila Father Flavi and Congresswoman Laila De Lima is cyber libel. Yun namang pinail nila sa DOJ is perjury. I think the action is based on the revised penal code. So they came to NBI, pinail nila sa CCD namin, Cybercrime Division ng NBI. So kami, we will investigate yung pinapafile nila. So to build up a case, kung meron silang reason to file criminal actions before the Office of the Prosecutor or the DOJ. Kasi yung process natin, investigation, then filing sa prosecutor, then the prosecutor will conduct investigation then, inquest na tinatawag and everything. So, assuming na may nakita silang probable cause, they will file it sa court and that's the time na yung information yun. So, that is the process nung batas. So, ang nangyari rito kila Congresswoman, ang pinail nila is the perjury. I think that's based on the revised penal code and the cybercrime for us to investigate. That's why nasa cybercrime division namin yan. I see. So, Yung pag-file po nila ng complaint sa NBI, dun din po lalabas yon if ever. It'll still end up with the prosecutors of the DOJ. That's right. Prosecutor, then go to the court. Okay. Kung makita nila na there's a reasonable certainty of convicting based on the crime, because that's the standard of the Department of Justice. Okay, so what can we expect from this complaint filed before the NBI, sir? Well- Apart from the steps that you already mentioned, meron ho ba kayong time frame na tinitingnan para po mabigyan ng solution ito? Yeah. Ma'am Pinky, lagi namin sinasabi sa NBI, we will treat every case the same. So, sino man yung nag-file yan, mataas na tao, maliit na tao, pare-parehas talaga yung dinidevote namin na oras dyan. But of course, in this case, tinitingnan ng tao to meron bang mataas na public interest. So, hindi naman sasabing ipapass track to sidestep kung ano yung mga dapat na requirement. So, imbestigahan namin yan. Kanina, pumunta na roon. May mga inassign na kaming investigators. So, we'll start issuing subpoena to the people involved. And also, meron kaming team dyan, yung technical team namin, to review yung mga postings nila, yung mga nalagay dun sa Facebook, sa YouTube, or sa manmang sa social media platform, kung it will warrant a case to be filed sa Office of the Prosecutor. Pero hindi ho ito nalalayo dito sa subpoena na what you already issued dito po sa 18 supposed Marines. Di ho ba? It's obviously the same case. Tama po, ma'am. Kasi connected siya dahil yung mga personalities, una-una na binanggit po doon sa pinail po ni Congresswoman De Lima at ni Father Flavi is parehas din po na personalities. And ibig sabihin nito, before pa po sila nag-file, nakapag-issue na po kami ng mga subpoena. Probably for practical consideration, doon din naging dahilan ni Congresswoman De Lima na dalhin sa amin dahil alam nila na may umuusad na po kaming Dahil investigation. mag-uumpisa or nag-uumpisa na kayo. And then of Nag-uumpisa na course, po. you have, nag-umpisa na. Opo. You have General Katapang. Nag-file din po siya before the DOJ. Disbarment, may pinail pa po siyang disbarment at may Bukod pinail din pa po sa yun. iba pa po yun. Oo. Opo. Tapos meron pa rin of course Senator Trillanes. Senator Trillanes, Secretary Anyo. That's right po. That's So far, there are three individuals who have filed complaints before the That's DOJ right. and 2 so far filed before the NBI. Is That's that correct accurate, po. sir? Correct po. Tama po. Plus one sa Supreme Court, yung And disbarment. then the disbarment case against Attorney Baligod, hindi ho po. ba? Alright. So, uusad po yan. Sabi nyo nga, nag-umpisa na kayo. Pag sinabi nyo nag-umpisa, what stage are you in right now, the NBI, when we're talking about the allegations of these alleged Marines? Well, nagsimula po yan when we were deputized by the Office of the Ombudsman to investigate. Maalala po natin, si Attorney Balicod, nagkaroon siya ng press conference, tapos kinabukasan, pumunta po siya ng Office of the Ombudsman na isinabiti niya yung joint affidavit ng 18 na allegedly na Marines, as may cover letter lang siya, yun po yung nakalagay doon. Ang ginawa po ng Office of the Ombudsman,
deputize the National Bureau of Investigation to conduct the investigation. So immediately nung natanggap po namin yan, nag-issue po kami ng mga subpoena. Even prior to that, as our mandate, nagkaroon po kami ng mga background checking based o doon sa affidavit po na ipinost nila sa social media, sa Facebook. So meron na po kaming initial na thinking na approach to investigate it. Would you cross-check what was said on social media and during the press conference versus the joint affidavit that they submitted before the Office of the Ombudsman? Well, may konti lang po. Yung pong pinost nila na affidavit, may mga konti na pinalitan. Pero kung sabihin yung cross-check ngayon, dahil nangyari po yan last week, marami na pong mga... Di ba natin pag-uusapan yung content noong isiniwalat noong 18 Marines? Pambihira naman yan. Ay, nga pala pangalan ng channel, Bilyonaryo. Nag-supervene na events, kagaya ng mga interview sa mga TV po, sa kung saan sampung station, na nakikita na po namin yung mga, kung ano yung mga diferensya. Ay, for example, yung kay Jessica Soho, hindi ko ba Exactly yun? po. That's one, Diba? okay. Tama po yan. Kasi parang, kung titingnan mo, sasabihin mo, maliit na bagay yun. Kasi, sinabi dun nung isa, 5 maleta. Naging 3 na nung kay Jessica Soho na. Meron pa rin po yung pong sinabi na una si Dilima, maleta, naging paper bag. Ganun na po yung may mga inconsistencies po tayong nakikita. Hindi naman under oath yun. Kahit bagu-baguhin nila yung mga sinasabi nila, wala naman yun eh. Anak ng tokwa, pagdating kay Zaldico, pagka nagsalita siya sa social media, kailangan under oath. Di ba? Kailangan under oath para talagang kapani-paniwala. Dito sa mga Marines, anak ng tokwa, yung kanilang pagsasalita sa social media, sa kanilang mga interview sa mga mainstream media, inaano ho nila eh. Kumbaga pinaglalaban ho nila doon sa mga mismong testimonya nila. Ang gawin natin para wala tayong problema, Director Melvin Matibag, ipatawag natin diyan sa hearing sa Senado. I-encourage nyo yung si Ping Lacson. Di ba? Na magsagawa ng hearing at panumpaan nila lahat ng sasabihin nila. Ngayon, kung ano man ang sinabi nila doon sa hearing na yon, balikan natin, patawag tayo ulit ng hearing. Ngayon, pagka merong inconsistency, doon natin sila kasuhan ng perjury. Anak ng tokwa, paano yun? Hindi naman under oath yun eh. Nagsabi sila sa press con nila ganito, ganyan. Nagsabi sila dito sa isa na to dahil siguro ang daming diniliberan, hindi lang isang pagkakataon. Ngayon kahit pares na totoo yung pang-deliver dahil iba yung tinutukoy na delivery dito sa isa at iba yung delivery dito sa isa na to, pagbabanggain nyo, magkakaroon tayo ng problema, anak ng tokwa. Mag-hearing na lang tayo para walang maraming cheche-bureche. Tayo naman ho kasi dito sa PHFD, wala namang problema eh kung ika nga papalya yung yung tipong talagang itong mga to merong problema, pero tayo I doubt na merong yan eh, kung baga pakawala yung mga yan. Mga tauhan ni Zaldico yan, yung day-to-day operation ni Zaldico na natunghayan ng mga individual na yan. Kaya para wala tayong maraming problema na contradict dito sa testimonya dito. Anak ng toko, hindi naman under oath yan eh. I-under oath natin. Tapos pagsalitain natin, nag-under oath sila sa Senado, ipatawag mo sila sa NBI, tanungin mo ulit sila. Pagka merong inconsistency, doon kasuhan natin sila. Kita. Tapos kami naman po, other end, yung Sorry sinabi to interrupt you, sir. What is the value of that? Because that's not under oath, hindi ho ba? Diba? Versus the affidavit that they submitted before the Office of the Ombudsman. Well, unang-una po, Kagaya na sinabi natin. parehas po yung tao na nagsabi niyan eh. Alam po, yung value lang naman pag sinabing under oath, sinusumpaan mo yan. So, ibig sabihin, handa kang managot sa batas. Kaya po may perjury siguro na ikinaso hindi ko po nakita yung complaint ni Secretary De Lima, ni Congresswoman De Lima, kung ano pong nakalagay doon. Pero I suspect na po sinabi niya yan. Na nung nag-press con kayo, sabi nyo, hindi nakasama ako, maleta dinala. Ngayon, paper bag. So may inconsistencies na po kagad. And alam nyo po, sa batas po at sa korte, pag tiningnan po, may pagkakamali ka na isa, medyo nagiging questionable yung buong kwento mo. Lalo na po rito, unang-una, 18 pong tao na gumawa ng isang affidavit. So isa po yan sa tinitingnan namin. That's why tinawag po namin sila 18. Pwede bang, ang una po namin sasabihin, pwede bang mag-issue kayo ng sarili nyong affidavit, ng sarili nyong salaysay, dahil ang sworn affidavit po
that is a personal recollection of what you do, yung participation mo. So very unusual po na 18 na sasabihin mo, ganito yung kwento ko. Hindi naman kayo araw-araw sigurong kasama kung totoo may nangyari yan. So para mahimay po natin, dapat mag-undertake ka to give your own recollection na sarili mo. Let's talk about O kaya nga ano tayo diyan, hearing tayo sa Senado para wala tayong problema. Nagkanda hendot-hendot yung yung usapan na to kasi ayaw mag-imbestiga sa Senado. that, Director. Opo. Yung sinubmit po nila kay Office of the Ombudsman, ang sinasabi niyo po, just to be very clear about it, is one affidavit for 18 of them. That's correct. How many pages was it? Parang including the annexes, it's 36 pages eh. Okay. So may mga picture po kasi na even yung mga lisensya nila. So medyo yun po yung tinitingnan namin dahil Ombudsman Boyeng Rimulya na parang bakit naman isang joint affidavit sa isa lang na sa 18 tao. At saka po pag ikaw nagreklamo ka, kasi may mga sinasabi po dapat imbestigahan yung inireklamo. Hindi po naman sila talaga nagreklamong diretso yung 18 eh. Ang practice po sa ombudsman, kung ikaw magrereklamo, pupunta ka roon, ikaw mismo nagrereklamo, at susumpaan mo dun po sa official na ng ombudsman yung iyo pong reklamo. Ang nangyari po rito, yung joint affidavit dinala ni Attorney Baligod at sinasabit para mag-imbestiga. But let me say this, na pwede naman po talaga yun. Para imbestigahan namin. So, ganun po yung nangyari rito. Yeah, in fact, pwede rin ho talaga yung yung motu proprio Tama po. investigation That's right. Opo. by the ombudsman. Let's talk about, because you were talking about some of yung kanilang press conference and the succeeding interviews after that. Ano ho ang, if at all, any liability of Attorney Baligod? Because as mentioned a while ago, you already have General Katapang filing a disbarment case supposed to be against him before the Supreme Court kasi nauna po yung pag-file niya before the DOJ. So, ano ho ang kanyang accountability? Unang-una po, yung sa action ni General Katapang, meron po kaming mga abogadong tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Hindi po dapat kami magkukonsinti kung isang maling gawain. We will not tolerate na may magsusumiti po ng maling paratang o maling ebidensya sa isang tao. Yun po yung unang-unang responsibility. Pero ng kailangan mga alam abogado. mo. Kailangan alam mo nagsisinungaling. Kailangan alam mo po, pero pwede rin po mapatunayan ang yung pagkukulang kung yung mga actions is hindi po normal o hindi nababatay sa itinakda po ng ating po mga rules and regulations. Are you saying, Director, that as a lawyer, in a way you have to check the veracity of the testimony of your Opo. clients before you Opo. accept? Tama po. Okay. Tama po kasi unang-una, Anong sabi nitong si Attorney Baligod? Basta wag lang kayong magsinungaling. Kahit umabot tayo sa Korte Suprema, basta wag lang kayong magsinungaling. Yun lang sabi niya. Kahit saan tayo umabot dito, basta wag lang kayo siya magsinungaling. Sabihin nyo lang ang totoo. At tayo ay naniniwala dito sa PH Update. Hindi dahil ikakasira ni Marcos Jr. to. Hindi dahil ikakabagsak ng administrasyon ni Marcos Jr. to. Hindi dahil sa ikakukulong ito ni Martin Romualdez. Magkaliwanagan ho tayo. Kahit na may masagasaang Duterte allied congressman supporter dito sa issue na to. Talagang sagasa ho ito mga kababayan. Hindi dahil doon sa mga nabanggit nating mga dahilan na yan kung bakit gusto natin magkaroon ng tamang investigasyon dito sa paglabas ng mga magigiting na Marines na to. Bakit? Ang totoong dahilan dyan para makuha ng sambayan ng Pilipino yung hustisyang pinaka-aabangan ho natin. Kaya, sa napakahabang panahon, itong si Ping Lacson, anak ng Toka, pinagkakait yung hustisya dito sa trilyong nakawan sa kaban ng sambayanan. Diba? Yun lang naman ho yun. Hindi dahil si Marcos Jr. ang dito nakagitna, mastermind talaga dito. Kaya gusto, hindi. Diba? Kahit na sino pa ang mastermind dito. Ang importante dito, malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Yan ang kaibahan ho ng mga Duterte supporter vlogger sa mga vlogger nitong mga Talyanista Tensaymada. Itong mga dilawan at pinglawan. Hindi ho nila kayang tayuan yan. Bakit? Sa magkabilang partido na yan, mga Talyanista Tensaymada, mga dilawan at pinglawan, meron silang congressman, secretary o sa gabinete ni Marcos Jr. ang nasa gitna nitong skandalo na to. Tanong ko lang, meron ba Duterte allied na nasasangkot dito sa bigayan ng maleta? Wala.
Kaya malalakas ang loob ng mga Duterte supporter. Malalakas din ang loob ng mga Duterte-aligned politician na, sige, buksan nyo, walang problema. Walang Bato de la Rosa, walang Bongo, walang Robin Padilla. At malilinis ang budhi ng mga yan. Di kagaya, ang hirap po kasi dito, meron De Lima, meron Plavi, meron Trillanes, meron Tito Soto, anak ka ng Petrang Garapata. Kalahati ho ata ng mga nasa gobyerno nasasangkot dito sa skandalo na to. Paano na yan? King Lacson, kung di mo kaya, mag-resign ka. Naman nagsasalita doon sa press con, kung mapansin nyo, hindi naman nagsasalita po yung mga 18, siya yung nagsasalita, parang siya ang nagsasalaysay eh. So dapat po, tignan po yung kabuuan na yan. Yan, tingnan So, yan. we were talking about accountability. What else, sir? That's correct. Pangalawa po, kung meron po tayong makitang anggulo talaga rito, naririnig naman natin na it's a move to destabilize or mag-ano ng makakaguluhan, meron po mga pananagutan din po sa batas yung ganyan pong gawain. Oo. And you are looking into this as well. Opo. In other words, when you investigate this, because you were deputized by the Ombudsman, titingnan niyo po yung affidavit ng 18 Marines, gayon din si Attorney Baligo. Lahat po. Lahat po ng anggulo titingnan namin. Ganito po, sabi ko nga, sisimplify po natin para naunawa Go sa ahead. taong bayan. Halimbawa po, Ma'am Pinky, kayo pupunta sa presinto at nagreklamo. Hindi rireklamo niya isang tao. Hindi naman po kaagad tinatawag nung nag-iimbestigang pulis yung tao eh. Sino pong unang tinatanong? Hindi po ba't kayong nagrereklamo? At susuriin po yung statement ninyo. Pag nakita na mukhang may punto yung sinasabi ni Ma'am Pinky, tawagin natin to. Puntahan natin tong inireklamo at atin ding pagpapaliwanagin at pasagutin. Lahat po ng anggulo, tinitingnan din po namin yung anggulo. Ito na ho siguro yung naging resulta ng pagpupulong nitong si Melvin Matibag, Boying Remulla at nung DOJ. No? Ito na siguro ang kanilang group effort. Kung merong group effort nung pinadala sa The Hague, nadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron din ho silang group effort kung paano nila sasalansanin itong 18 Marine na to. Maaaring itong 18 ito ay biktima. Oh, yan, biktima. Dahil baka po maaaring yung mga gustong manggulo o magkaroon ng stabilisasyon, kausapin sila na under besieged yung consent nila, under duress sila, na gawin mo to. O kaya po, pag po sinabi po sa batas na besieged yung consent, pwedeng pananakot, pwedeng panunuhol. So titingnan po natin yung In other anggulo words, na yan. you're gonna start with the 18. Sila po ang una nating tatanungin, si Attorney Baligod po, And- si Congressman Mike Defensor, Okay. pinatawag din po natin yung may bahay ni Congressman Defensor, pinatawag din po natin yung nagnotaryo. Dahil yeah, very that's right, unusual sir. po yung nagnotaryo. Kung ako po yung magnotaryo, teka muna, 18 kayo, bakit naman pinagsama-sama nyo sa isang affidavit to? Pwede bang isa-isa na Well, lang I kayo? don't know the legal practice. Is that really odd, sir? That is very odd po, na 18, isang joint affidavit na ang salaysay, parang tinahi at ginawa po. Pero I don't want to make my judgment na ganun. Ginawa Kasi mo na. Melvin Matibag, ginawa mo na yung judgment mo. Anak ng tawa, ano ba talaga? Atras abante ka rin no? Sasabihin mo, tapos babawiin mo. Ginawa mo na para bang tinahi. Tapos I don't want to make my judgment po. Ano ka? Sinto-sinto? Baka magalit. Ano yan? Baka magalit si Melvin Matibag. Baka hindi siya sanay na merong kumikriticize sa kanya. Huwag masyadong banatan PH. Baka may pagkabalat sibuyas din. sinasabi ko lang po, we're talking about dagil. I'm not removing the possibilities that the person's name doon sa affidavit na may mga partisipasyon ay maaaring may pagkakakulang at may nagawa sa batas. But we will follow that lead also. So pag dinala po tayo ng ebidensya at tinignan natin doon, pwede po natin silang tawagin. Pero let me cite a specific example already. Minention po nila si Tube tsaka si Saldico na nag-arkila sila sa air taxi. Nagsampinadusis tekum po kami sa air taxi. Nag-issue na ng certification but since 2022 hanggang 2025, never nilang naging pasaherong magkasama si Saldico at yung si Tube. As if naman na sasabihin ng air taxi na oo, totoo yung sinasabi ng mga yan. Anong gusto mong gawin sa kanila? Ipatawag sila dyan sa House of Representatives? Gusto ba nilang makakalad ka dito sa issue na to? Ang daling i-deny. Intayin mo na lang, Melvin Matibag. Tingnan mo, hindi mo piniprejudge pero yung mga detalye ilinalabas mo na. Ika nga, planchado na sa utak mo na sinungaling air taxi sabi nila, di nila naging pasahero. Yan ang problema natin.
dahil naman ho dito sa PH Update, sinasabi naman natin lagi, tanggap na natin. Kung sakali man na ngayong mga panahon na to, isasara nila ito, huwag mag-alala yan si Melvin Matibag. Basta huwag ka lang gumawa ng kalokohan, Melvin, ha? Huwag ka lang kukuha ng kung ano-ano, huwag kang tatanggap ng kung ano. Anak na, sigurado ko sa'yo, sa 2028, mabubulgar lahat yan. Lahat ng tatakpan nyo, lahat ng sisirain nyo, maitatayo naman, mabubuksan naman. Wala namang problema. Pambihira, oo. Ang bigat ng ebidensya kay self-confessed drug lord ito kay Espinosa, nakalaya. Diba? Kayang palayain. No. Kaya Dilima, mabigat ang ebidensya, nakalaya. Sa tingin nyo ho ba, yung mga paninira na yan sa 18 Marines? Ano lang, ika nga, ang labanan sa politika, ano ho ito? Ika nga, palakasan. Endurance ho ang kailangan dito. Hindi ho yung puro galit, puro talagang puro tsaga, ika nga determinasyon. Yan ho ang ating puhunan dito. At ang ating sigurado, magbubunga ho yan sa 2028. Nasa kanilang bola, laruin nila kung paano nila gustong laruin. Pero pag sa atin napunta ang bola, sorry na lang sa kanila. Kaya ganun lang naman ho yan. Kung yan ang naratibo ni Melvin Matibag, hayaan na ho natin siya. So yung po document yun. That is an authorized document issued by air taxi. So sa value po ng ebidensya, when you go to court, meron po tayong tinatawag na best evidence rule, rules of evidence. It's the document that it speaks for itself. And that's the document is notarized at ayun namang air taxis, kilala natin na. Anak ng toko, air taxi, i-deny. Ano sa tingin mo gagawin nila? Diba? Ano sa tingin mo gagawin ng air taxi? Paintayin mo na lang yung picture ng air taxi. Tingnan natin. Ang hirap nito, sasabihin ng air taxi, hindi namin naging pasahero. Surprise, meron kami ditong picture na nasa loob kami ng air taxi. Ano si gagawin mo? Di perjury yung nagnotaryo doon sa air taxi. Papakulong natin yung nagpanotaryo doon sa mga dokumento na yun, yung record ng air taxi. Hirap naman yan. Reputabling corporation. So, kung ako po yung judge, between doon sa nagsasalita na ganito at meron pong testamentong sinasabi at may dokumento, under the rules of evidence, mas paniniwalaan ko po itong Is that ebidensya. so? Teka lang, paano yung kung susundin natin yung rules of evidence, paano naman ho yung ipinakitang mga ebidensya ng mga nitong mga magigiting na Marines, yung kanilang mga picture, yung picture na kung saan sinasabi ng iba, paano masasabing yan? Paano masasabing ang tawag dito? Pera yan. Diba? Paano masasabing pera? Binuksan nila. Merong ebidensya, bahay ni ganito, bahay ni ganyan, nag-deliver ng pera. Yun, hindi ba documentary evidence yun? Personal knowledge, first-hand information, video. Abangan nyo yung mga video. Lalabas din ho yan mga kababayan. Hindi pa ho siguro to ang takdang panahon. Pero pag lumabas yan, sa tingin ko, isasampal sa pagmumukha nitong si Melvin Matibag nung 18 Marines, yung mga ebidensya ang ilalabas nila sa mundo ng social media. That's a very interesting for me because basically now you're saying that a testimony that is salungat dito sa yung kanilang testimonya nagiging salungat doon sa air taxi, for example, kasi sabi niyo po walang Sinabi na po, may certification na po. there's a certification, to be clear about what Opo. That never na nagkasama si Tube at saka si Zaldico na doon po sa sinabi po record nila. sila. Yung po may flight details po yan. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general manager. Lahat po ng sumasakay at tumitake off, umaalis po sa airport po, may record po lahat na pa. Pati yung pera, i-record kung gaano karaming maleta, hindi siguro totoo yun. NBI Director Melvin Matibag, huwag na tayo maglokohan dito. Yung mga mga sumasakay sa mga domestic flight, domestic lang yan eh. Para hindi yan international, Brad. Huwag tayo kayo na bahala kung maniniwala kayo, ha. Merong manifest yan. Maniniwala tayo dyan, merong manifest yan. Pero tayo naniniwala kung illegal ka, illegalista ka kung tawagin. Anak na to, kung anong manifest, mayayari kami dyan. Ebidensya yan eh. Alam nila na illegal magdi-deliver sila ng pera, Brad. Bilyones, daang milyon. Ire-record. I-deklara doon sa manifest, itong si Zaldico may dala 10 maleta, puro pera laman, ganon? Pangalan niyan.
Kahit private claim pa po yan. Then that destroys Doon that po, particular yan po testimony? yung sinasabi ko. Of course, it's the court who will decide. What I'm saying is ganun po yung procedure under the rules of evidence. Doon po sa hindi na are not familiar with that particular incident, sir, can you kindly tell us again yung kanilang Nako, na sinasabotahe itong live nitong sila Ma'am Pinky kasi medyo napaghahalata eh. Ko. So may dates ang sinasabi, sometimes 2024 yata, 2025. So ang kinuha po namin certification from the air taxis, ano ba yung period? Binaktak na po natin, 2022 hanggang 2025. even Wala before? Po. Wala. A couple of years even before the supposed Opo, hindi po sila delivery. nagkasama. All right. We're going to take a very short break. We'll continue our discussion. Matibag, sir. Pero in fairness, mas gusto ko tong atake nitong si Melvin Matibag kaysa dito kay Boying Remulla. Itong si Melvin Matibag, hindi hambog yung atake niya. Hindi mayabang, hindi siya siga kung magsalita, hindi siya all-knowing ba yung alam lahat. Meron kasi ganyang kausap. Anak ng toka, pati yung pagpipedicure at manicure, alam niya lahat. Pero meron ganyan. Meron mga ganyang kausap. Yung kahit anong topic, kahit anong paksa, alam nila lahat. Pero pagka pinagawa, hindi naman. I know I asked you this, it was off-air, but it's good to ask it now because even when you look and research about the 18 alleged Marines, hindi ho talaga nahanap yung kanilang mga pagkakakilanlan. So, nag-issue kayo ng subpoena doon sa 18. I'm assuming that you got this because they filed that joint affidavit before the Office of the Ombudsman and you were deputized by the Office of That's the right, Ombudsman. ma'am. Okay. Pero yung address pong Dinoputay siya ni Boying Remulla. Kung dinoputay siya ni Boying Remulla, so alam nyo na. ginamit nila is yung address ng opisina ni Atty. Baligod. So that's the legal document. So we base it doon. Doon po namin pinadala. In fact, nakita ko yung social media posting ni Atty. Baligod. Nakalatag na rin sa mesa niya na nakuha niya lahat ng mga subpoena pinadala namin. Pero just the same, ma'am, we are NBI. So we need to follow up. Alam din po namin Binaboy kung ng saan mga administrasyon na to yung mga ika nga reputabling mga ahensya ng pamahalaan na pagka narinig mo yung mga katagang NBI o ba reputado, 'di ba, yung maganda reputasyon, pinagpipitagan, diba? Mga ganun dati nga NBI, National Bureau of Investigation, mali ba National Bureau of Investigation, tama naman Department of Justice. Di ba? Yung mga tulong talaga. Yung suwabing-suwabe DOJ, di ba? Gaganda pakinggan sa tinga Office of the Ombudsman. Aba, mabibigat, di ba? Merong karga. Pero dahil sa pagpasok nitong bangag na administrasyon na to, yung mga ahensya ng pamahalaan na pagka narinig mong pangalan, talagang medyo may kurot tipo, mabigat yan. Mga reputabling tao nagtatrabaho dyan. Pero dahil dito sa administrasyon na to, pag narinig mo DOJ, anak ng toka. NBI, pambira. Ombudsman, naku, yari tayo dyan. Atira yung iba rito. But let me say this lang, Ma'am Pinky, sorry Go po, ahead, no? Sinasabi nila 18 Marines, doon pa lang po may misrepresentation Because we already got certification From the Philippine Navy. from Philippine Navy na 4 doon po, hindi Marines. Yeah, okay. Hindi nila kinikling. Sinabi naman nila, lininaw nila. Every time ngayon na nagpapapress con sila, Marines, Army, Marines, ginagano na nila sarili nila. Ang mainstream media nagpakalat doon sa 18 Marine. Kaya tayo 18 naman dirigma para sigurado. Di tayo sigurado. Hindi naman kasi natin alam kung talagang. Pero sigurado dito, mga sundalo yan. Mga nasa nagtrabaho bilang Marines o sundalo. Hindi natin alam o sa PNP, hindi natin alam. Pero sigurado dito, kaya yung kinuha ni Zaldico, expert, ika nga merong nagdaan sa training. Yan ang number 1 dyan, dumaan sa training. I was gonna go there. Sorry, sir. Balikan ko lang. Mabilis lang to. Pwede ho ba kayong magsabpina sa opisina ng abogado? Hindi ho ba pag nagsasabpina ay ipinapadala doon sa residence ng tao? Tama po yan, ma'am. Pero in this case, there is already a legal document na mismo nilang sinabi na yung mga processes ng court or any investigation can be
channeled to that I address. see. Meron Okay. po silang sinabi na Parang claim on na ganun. behalf, Opo. through the lawyer. Through the Pwede lawyer ho po. yun. Opo. Okay. Hindi lang nga po through the lawyer, sinabi ng dun yung address Through nila. this address. Nagpapadala Okay. po. Well, I'm assuming, sir, for their safety as well, because they're also saying there are also threats to their safety and possibly their lives. That is no? a claim, ma'am. No? So ako nga po, as the director of the NBI and the entire strength of NBI, kung meron pong threat sa kanila to do harm, we're offering the professional service of NBI. We can even provide safe houses for them. And kung may Yun. mangyari sa Yan ang number 1, yung safe house. Kailangan nating makuha itong mga ano na to, itong mga sundalo na to. Attorney Attorney Levy Baligod. Senator Mike Defensor. Ay, bantayan nyo yan. Oh. kanila during the time that they are under our care, I will Akala ko ba sinungaling sila? Bakit ngayon gusto nyo silang protektahan? be personally responsible in the entire bureau po. Can they trust the NBI, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I notice nga ngayon po, everybody's going to NBI. Lahat po pumupunta ron to investigate. And I think the mandate given to us by Ombudsman Remulla, he knows that we have a clear direction on this matter. I'll just be honest, ang hirap lang po kasi ito parang, let's admit it, it's parang may labanan na ito yung sinasabi ng grupo na to, ito yung grupo na to. Pero let me assure everybody na kami, susundan namin yung proseso at susundan namin yung kung ano yung ebidensya. Ang sagot lang naman po namin dito, we will be very transparent the way we're doing it. Nung we issued the sampuira, sinabi po namin yan. So now you're offering them even safe houses for, That's right. okay, all right. Naloko na. Ayun na nga, dito na natin tapusin ang lokohan dito sa ano. Natuloy pa ba natin? Ano na ho ito? Masyado na hong obvious itong si Melvin Matibag. Deputized pala siya ng ombudsman. So alam na natin ibig sabihin yan. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. O kayo basta-basta magpabudol sa mga napapanood niya sa social media. Kahit ano pang lumanay magsalita ng mga opisyal na ni Marcos Jr. Anak ng toko, wala ho kayo mapapaniwalaan sa mga sasabihin yan. Ano ho yan? Ika nga sa buhatan kung paano ika nga masalba ang administrasyon na to. Dahil ano ho yun? Smoking gun ho yan. Yan talaga smoking gun yung mga pagsasalita ng mga X-18 Marine na yan. Yan ang smoking gun na pinipilit, nagtutulong-tulong House of Representatives, Senado, DOJ, Ombudsman, NBI, para ika nga ma-discredit o kung ano pa man. Yan naman ang nakikita. Mantakin mo, nakita na ano na nga ho kami, yung manifest. Wala daw ho silang ganito, ganyan. Diba? Doon pa lang ho, nakita na natin na talagang meron ho tayong problema dito. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Paling natin Pilipinas.